Another chess game review. Ang opponent natin is from Uzbekistan. So first move tayo. E4 opening. Push siya ng pawn sa B6. Labas tayo ng knight. Okay, lumabas na yung bishop niya. Yung formation ng bishop niya ay nasa B7. So labas din tayo ng bishop. Abante siya ng pawn sa king. Abante tayo ng pawn dito naman sa harap ng rook, dito sa A3. Yan, nilalagay natin yan para hindi makapwesto yung bishop papunta rito sa knight. Yan ang madalas na support para sa dito sa box na B4. Ang next move niya, abante ang pawn niya dito sa A6. So para makaabante itong pawn niya sa B6 para magbigay ng threat dito sa ating bishop. So tayo abante lang ng pawn para makalabas na yung bishop natin sa green square. Abante siya ng pawn sa queen, sa harap ng queen. Tayo, labas tayo ng knight. Ito na yung pinaka-formation natin. Yung ganyang position ng knight. So siya, abante lang ng pawn para hindi rin natin malagay yung bishop. Itong bishop natin sa green, hindi natin matutukan yung queen niya. Kaya naglagay siya ng support doon sa para doon sa square na yun. So, pwede na tayo mag-castling. Siya naman, abante ng knight. Tayo, abante ng pawn. Abante rin siya ng pawn. Ayan na, tinutukan na yung bishop natin. Pero ang gagawin lang natin dyan, i-atras lang natin. Importante ang bishop na yan. Yan yung nagiging sniper. Kung sakaling doon sa side na yon magka-castling, sa king side siya magka-castling. So, napaka-importante ng mga sniper na bishop. So siya, abante lang ng pawn, guro para makalabas yung queen niya. Tayo, abante ng bishop. Abante siya ng pawn. Tayo, abante uli ng pawn. So kapag kinain niya yung pawn natin, may pangkain naman tayo na bishop or knight. So meron pa siyang knight doon, pwede niya rin kainin. Pero tayo, ang purpose natin, ayan, open na kasi yung rook side niya. Oh. Pag nakalagay tayo dyan ng pwesto, pwede nating mabigyan ng threat yan at mag-iba ang kanyang mga move. So ang gagawin niya dyan, iniwasan niya. Siyempre, alam niya na yan na magkakaroon ng pag-atake dyan kapag nagkainan doon. So tayo, ang next move natin, suportahan lang natin yung pawn at the same time harangan natin yung mga possible movement ng pawn niya. Okay, siya yung pumwesto tuloy doon sa rook niya. Nilagyan niya ng bishop para nakaharang na. So tayo, abante lang tayo ng pawn dito. So yan na, magkakastling na yan. Nilabas niya na yung knight niya na nakaharang sa king and rook. So tayo, magpupwesto lang tayo. Inatras ang knight para pwede nating i-abante yan dito mamaya sa G4. So tinuloy niya na yung plano niyang castling. Tayo naman yung plano nating ilagay sa G4 yung ating knight. Iniwas niya yung king niya. Kasi alam niya itong sniper natin na bishop, pwedeng maging threat yan mamaya sa mga susunod pang move. So iniwas niya na yung king niya. So tayo naman, abante lang tayo ng queen. So ayan, kung makikita nyo kung saan nakatutok yung queen, maraming nakatutok ngayon dun sa pawn. Yung pawn niya sa H6. So siya naman, ang solusyon niya, inabante yung knight para suportahan din yung kanyang pawn na yun sa H6. So tayo, eto na, tutulong na yung knight natin, palapitin natin yung knight natin na yan. So sumugod yung queen, anong gagawin ng queen dyan? Support pa rin dun sa pawn. So tayo naman, ito na yung plano nating sumugod yung knight para mapaalis itong knight niya sa F5. So siya naman, tutulong din yung knight niya. Saan kaya pupunta tong knight na to? Kung dito yan, sa C4, meron tayong bishop eh. So tayo, kain.
Kain tayo ng knight. Ano kaya ipang kakain niya na pawn? Ito ang pinangkain niya na pawn. So tayo, atras lang tayo. Tutukan natin yung queen na yan para umalis yan. Okay, naikipag queen to queen. Yan ang gusto niya. So tayo, harangan lang uli natin yan. Aba, binalik. So, pwede tayong magkaroon ng stalemate dito kapag nag-ulit-ulit yung ganyang pare-parehas na move. So tayo, alisin na lang natin yung knight natin dyan at gumawa tayo ng ibang pwesto. Tsaka abangan natin yung knight. Yung knight niya na pwede niyang ilagay sa c4. Yan, abangan natin. So yun lang. Kinain niya yung bishop. Wala palang support yon. So mali yung ginawa ko doon, ano? Hindi ko nakita yon. Kaya wag yung gagawin yon. Isipin yung maigi, yung mga move. So ngayon, lamang na ang kalaban. Kaya tayo ay gagamit na tayo ng iba pang mga move. So, paalisin natin yan. Umatras naman siya. Usog natin ng queen or ang king para hindi naka-open check. Sumugod na yung knight niya. So, makikipagsabayan na to. Makikipag-ubusan na to. Tayo, kainin natin yan ng bishop. Hindi pwede kasing knight dahil mag-open check. So, yan. Kainin din natin. Okay. So, abante natin. Ano bang nangyari doon? Kinain niya tayo ng pawn. Abante natin para umalis ang queen. Umalis nga yung queen. Napakalayo naman ng tinakbo niyan. So, samantalay natin yan. Abante tayo ng pawn. Aba, hindi niya kinain. Ba't kaya? Abante ko ang pawn. Hindi niya kinain, oh. Tumutok yung bishop niya. O, sige. Ayaw niyang kainin. Abante lang tayo ng pawn dito. Tumutok na rin yung rook niya. Dito sa right side. Yan kasi magkakaroon ng mga atakihan mamaya dyan. So, usog tayo ng rook. Umatras na yung bishop niya. Okay, hindi niya makakain dahil open check. Ayun, inusog niya yung king niya. Kinapture ko na yung kanyang pawn. Kinapture niya rin yung aking pawn. Check. Nag-check tayo. Kinain niya ng king. Abante ang knight. At nakakain tayo ng pawn doon. Kinain niya rin ng bishop niya. Kain tayo ng queen. So at this point, lamang ang kalaban ng isang bishop. Pero medyo naka-abante tayo ng mga pyesa. So ano ang gagawin niya dyan? Hindi siya pwedeng makapag-force ng queen to queen dahil may mga bantay tayo. Ayan, napakalakas ng ating mga kawal dito. Yung dalawang kawal sa F4 tsaka sa E5, napakalaking tulong. Hindi siya makapagpwersa ng queen to queen. Ano kaya ang gagawin niya dyan? So, ano kaya? Ang move niya, aba, gusto talaga niya maipag queen to queen pero sa maling side. Dahil pwede na tayong mag-check, usog siya, check ulit, uusog ulit, at check ulit, usog ulit yung king, at ito na ang last move, checkmate. Checkmate ang kalaban after 38 moves.